Ninakaw mo ang aking dugo at pawis. Habang nagpapakamatay ako sa trabaho sa banyagang lupa, nagpapakasasa ka sa bisig ng iba gamit ang perang ipinadala ko. Wala siyang kwentang asawa, pabigat lang ang malupit mong sumbat. Pwes, panoorin mo ang aking pagbabalik. Babangon ako mula sa abo, babawiin ko ang aking anak, at wawasakin ko ang inyong kahibangan. Handa ka na bang harapin ang impyernong ginawa mo? Ano ba naman ang panlasa ng asawa mo, Anton? Itong sapatos na ipinadala niya mula sa Dubai, parang galing sa ukay-ukay. Nakakaya namang isuot ito ni Leo sa party natin ngayong gabi. Ang malutong na tawa ni Stella ay parang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi. Sinundan iyon ng malamig at walang pakialam na boses ni Anton, ang lalaking nangako sa akin ng katapatan bago ako lumipad patungong disyerto 2 taon na ang nakalilipas. Hayaan mo na ang sapatos na yan, Stella. Ang mahalaga naman ay ang perang ipinapadala ni Clara buwan-buwan. Para lang naman siyang isang makinang naglalabas ng pera para sa atin. Huwag mo nang pansinin ang kabaduyan niya. Ikaw naman ang reyna ko ngayon. Sa labas ng bakod ng mansyong pinaghirapan kong bayaran, nakatayo ako habang binubuhos ng langit ang malamig na ulan. Basang-basa ang suot kong jacket na binili ko sa sale. Habang mahigpit na yakap-yakap ang isang maliit na box ng cake at isang laruang robot. 3 buwan akong nagtipid. 3 buwan akong nag-uulam ng asin at tubig sa Dubai para lang mabili ang pinakaasam na laruan ng anak ko sa kanyang ika-7 kaarawan. Umuwi ako nang hindi nagsasabi. Gustong sorpresahin ang pamilyang inakala kong naghihintay sa akin ng may pananabik. Ngunit ang sorpresa ay naging isang sumpa. Mula sa maliit na siwang ng bintana sa sala, kitang-kita ko ang rurok ng kataksilan. Ang bahay na aking pinangarap ay puno ng bulaklak at makukulay na ilaw. May mga bisitang nakasuot ng mamahaling damit, nagtatawanan habang humihigop ng wine na galing din sa aking pinaghirapan. At doon, sa gitna ng sala, nakasuot ng nagniningning na puting gown si Stella habang nakaangkla ang braso sa aking asawa. May suot silang magkaparehong singsing na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Ang cake na hawak ko ay unti-unting lumambot dahil sa ulan, hanggang sa mahulog ito sa maputik na lupa. Wala akong naramdamang galit sa sandaling iyon, kundi isang matinding panlalamig na tila nanunuot sa aking mga buto. Ang aking lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang mabigat na martilyo na dumudurog sa aking dibdib. Nasaan si Leo? Mahinang bulong ko sa hangin, ang tanging pangalan na nagbibigay sa akin ng lakas para hindi mabuwal. Naglakad ako patungo sa likod ng bahay, umiiwas sa liwanag ng party. Doon, sa tapat ng maliit na silid-imbakan na malapit sa kusina, narinig ko ang isang mahinang hikbi. Sa pamamagitan ng maliit na rehas ng bintana, nakita ko ang aking anak. Ang aking maliit na Leo ay nakaupo sa malamig na semento, nakasuot ng lumang kamiseta na butas-butas na. Wala siyang suot na sapatos at ang tanging kasama niya ay ang dilim at isang platong kanin na may tuyong ulam na tila tira-tira lamang. Mama! Mama, nasaan ka na ba? Mahinang tawag ng bata habang yakap ang kanyang sariling mga binti. Ang aking paningin ay nagdilim. Ang kirot ay hindi na sapat na salita para ilarawan ang nararamdaman ko. Ang bawat sentimong ipinadala ko para sa kanyang gatas, para sa kanyang edukasyon, at para sa kanyang komportableng buhay ay napunta sa luho ng babaeng nasa loob, habang ang sarili kong dugo at laman ay itinatrato na parang hayop sa sarili naming tahanan. Nanginginig ang aking mga daliri nang dahan-dahan kong ilapag ang laruang robot sa gilid ng bintana. Gusto kong sumigaw, gusto kong gibain ang pintong yon at yakapin ang aking anak, ngunit bawat salita ni Anton ay bumabalik sa aking isipan gaya ng isang lason. Para lang siyang isang makinang naglalabas ng pera. Hinayaan kong pumatak ang aking luha, sumasabay sa agos ng ulan sa aking pisngi. Hindi ako pumasok,
Hindi ako nag-iskandalo. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa mansyong yon na tila isang magandang libingan ng aking mga pangarap. Sa bawat hakbang ko palayo, ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging bakal sa aking kalooban. Ang Clara na martir, ang Clara na sunod-sunuran, ay namatay na sa gabing ito kasabay ng pagkahulog ng cake sa putikan. Kung itinuring ninyo akong makina, sisiguraduhin kong ang makinang ito ang dudurog sa bawat pader ng inyong kasinungalingan. Sa gitna ng kadiliman at rumagasang baha sa lansangan ng Manila, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking gunita. Hanggang saan ang hangganan ng isang pusong tinuring na basura bago ito maging apoy na tutupok sa lahat ng inyong tinatamasang ginhawa? Ang pag-vibrate ng telepono sa aking basang palad ay tila isang kuryenteng naghatid ng kirot sa aking buong katawan. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapakalma ang aking boses habang nakasilong sa isang madilim na sulok ng kanto, malayo sa liwanag ng mansyong naging kuta na ng mga ahas. Hello? Hon? Buti na patwag ka. Katatapos ko lang mag-asikaso ng mga papel dito sa opisina. Ang hirap talaga kapag wala ka rito. Sobrang pagod ako sa pagpapatakbo ng business natin. Ang boses ni Anton sa kabilang linya ay puno ng pekeng lambing. Kung hindi ko nakita ang kanyang pakikipaghalikan kay Stella kanina, marahil ay naniwala pa ako sa kanyang pagod. Narinig ko ang mahinang tugtog ng party sa background, ang kalantog ng mga baso ng wine, at ang pasimpleng hagikgik ng isang babae na alam kong si Stella. Ganoon ba, Anton? Ang tanging naisagot ko, bawat salita ay parang bubog na namumuo sa aking lalamunan. Kumusta si Leo? Birthday niya ngayon, di ba? Nakausap mo na ba siya? Bumuntong hininga si Anton, isang buntong hininga na puno ng panunumbat. Yun na nga Clara. Nakakahiyamang sabihin, pero parang nagiging pasaway na ang anak mo. Kanina pa siya nagkukulong sa kwarto. Ayaw lumabas. Siguro dahil wala ka rito. Alam mo naman ang hirap na dinaranas ko rito, di ba? Ako lang ang nag-aalaga sa kanya habang ikaw ay nandoon sa Dubai, nagpapakasarap. Ang aking puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang pagpapakasarap na sinasabi niya ay ang pagtatrabaho ng 16 na oras sa ilalim ng nakatutunaw na araw ng disyerto, ang pagtitiis sa gutom para lang may maipadala sa kanya. At ngayon, ginagamit niya ang aking sakripisyo para palabasin na ako ang nagkulang. Pasensya na, Anton. Akala ko kasi sapat na ang perang ipinapadala ko para hindi siya magkulang sa atensyon at pagmamahal. Mariin kong sagot, ang aking mga kuko ay bumaon na sa aking palad hanggang sa magdugo ito. Kulang pa rin, Clara. Sa totoo lang, kailangan natin ng dagdag na budget para sa maintenance ng warehouse. Nagkaproblema ang mga makina. Kung may naitabi ka pa riyan, ipadala mo na agad bukas. Para rin naman ito sa kinabukasan natin ni Leo. Patuloy niya, walang bakas ng hiya sa kanyang boses. Ibinaba ko ang telepono nang hindi na nagpapaalam. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng malakas na ulan na tumatama sa mga yero ng mga barong-barong sa paligid. Napasandal ako sa malamig na pader. Ang aking tuhod ay unti-unting nanghina hanggang sa mapaupo ako sa basang semento. Ang aking pagkatao ay tila dahan-dahang naglalaho sa dilim, nalulunod sa napanis na pag-asa. Ang mga luhang yan ay hindi makakabayad ng utang at lalong hindi makakabalik ng dangal na ninakaw sa'yo. Isang malalim at kalmadong boses ang bumasag sa aking pag-iisa. Isang itim na payong ang biglang sumilong sa akin, humaharang sa malamig na patak ng ulan. Pagtingala ko, isang lalaki na may seryosong muka at matatalas na mata ang nakatayo sa aking harapan. Nakasuot siya ng isang maayos na gray na coat at kahit sa gitna ng bagyo, tila hindi siya natitinag. Ito si Gabriel. Isang lalaking hindi ko kilala, ngunit ang kanyang presensya ay naghatid ng isang kakaibang uri ng kaligtasan.
Inabot niya sa akin ang isang malinis na panyo at isang folder na nakabalot sa plastic para hindi mabasa. Sino ka? Mahina kong tanong habang nanginginig ang aking boses. Isang taong nakakita sa lahat ng nangyari sa loob ng bahay na yon. Sagot niya habang nakatingin sa direksyon ng mansyon. Nakita ko ang sakripisyo mo, Clara. At nakita ko rin kung paano kanila ginagawang tanga. Binuksan niya ang folder at inilabas ang isang dokumento. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng poste ng ilaw, itinuro niya ang isang bahagi ng papel. Abogado ako ng Unyon, ng mga OFW. May nagtip sa akin tungkol sa mga irregularidad sa ari-arian mo. Tignan mo ito ng mabuti. Nanlabo ang aking paningin habang binabasa ang mga nakasulat. Ang transfer certificate of title ng bahay na 10 taon kong pinagbayaran, ang bahay na itinuring kong kaisa-isang pundasyon ng aming pamilya. Ang pangalan ko, na dapat ay nandoon bilang may-ari, ay wala na. Sa halip, ang nakasulat sa ilalim ng pangalan ni Anton bilang co-owner ay hindi ang pangalan ko. Ang bahay na ito, Clara. 3 buwan na ang nakakalipas mula nang ilipat ni Anton ang titulo sa pangalan ni Stella bilang donation. Ang boses ni Gabriel ay parang isang hatol ng kamatayan. Hindi ka lang niya ipinagpalit sa puso niya. Ipinagpalit ka rin niya sa batas. Wala ka nang babalikan na tahanan dahil sa papel na ito, pag-aari na ni Stella ang bawat sulok ng bahay mo. Napahawak ako sa aking dibdib. Pilit na hinahanap ang hangin na tila tuluyan ng nawala. Ang bawat sentimo, bawat patak ng pawis at bawat gabi ng pangungulila sa aking anak ay nauwi sa isang pirasong papel na nagsasabing, ako ay isang estranghero sa sarili kong buhay. Ang ulan ay patuloy sa paghulas, ngunit sa loob ko, isang bagong uri ng bagyo ang nagsisimulang mabuo. Isang bagyong hindi hihinto hanggat hindi nito nadudurog ang bawat taong kumuha sa lahat ng sa akin. Ang maliit at masikip na silid na aking nirentahan sa isang gilid ng tondo ay amoy luma at amag. Ang dingding na gawa sa manipis na plywood ay puno ng mantsa ng tagas ng ulan at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na pasulpot-sulpot ang kislap. Napakalayo nito sa malambot na kama at malamig na aircon ng mansyong pinaghirapan ko. Ngunit dito, sa gitna ng karalitaan, mas nararamdaman ko ang kaligtasan kaysa sa piling ng aking asawa. Naupo ako sa gilid ng isang lumang papag na tumutunog sa bawat galaw ko. Sa harap ko, maingat na inilatag ni Gabriel ang mga dokumento sa ibabaw ng isang nanginginig na mesa. Kailangan nating maging matalino, Clara. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon sa kabila ng ingay ng mga sasakyan sa labas. Sa mata ng batas, marami nang nailipat si Anton. Ginamit niya ang special power of attorney na pinirmahan mo bago ka umalis. Akala mo ay para sa negosyo, pero ginamit niya iyon para dahan-dahang ubusin ang pangalan mo sa lahat ng ari-arian ninyo. Hinawakan ko ang aking ulo. Pilit na inaalala ang araw na ibinigay ko ang tiwalang iyon. Ginawa ko yon dahil mahal ko siya. Ginawa ko yon dahil sabi niya ay kailangan niya ng kalayaan sa pagpapasya habang wala ako. Ang aking pag-ibig ang naging armas na ginamit niya para patayin ang aking kinabukasan. Biglang umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng aking cellphone. Sa screen, lumabas ang pangalan ni Mama Carmen, ang aking biyenan. Huminga ako ng malalim at sinenyasan si Gabriel, natatahimik ako. Sinagot ko ang tawag at agad na bumungad ang isang boses na puno ng puot at entitlement. Clara, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hanggang ngayon ay wala pa ang padala mo para sa buwan na ito? Alam mo namang kailangan ko ng gamot at malapit na ang bayad sa kuryente ng bahay. Napakawalang utang na loob mo talaga. Napapikit ako ng mariin. Ang gamot na sinasabi niya ay ang mga mamahaling vitamins at maintenance na ako ang bumibili mula pa noong ma-stroke siya 5 taon na ang nakalilipas. Ako ang nagpuyat sa ospital. Ako ang nagbayad ng bawat sentimo ng kanyang paggaling.
habang ang anak niyang si Anton ay abala sa pakikipag-inuman. Pasensya na po, Mama. Mahina akong sagot. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Nagkaroon lang po ng kaunting problema sa remittance center dito sa Dubai. Susubukan ko pong maipadala bukas. Dapat lang. Asik ni Doña Carmen. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa pamilya namin, nanatili ka lang na isang dukhang tindera sa palengke. Kami ang nag-angat sa'yo, kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob. At saka, sabi ni Anton, kailangan mo ring magpadala ng dagdag. Gusto ni Stella, ng sekretarya ni Anton, na kumuha ng bagong sasakyan para mas mabilis ang pag-aasikaso ng mga deliver sa tsurong. Ipadala mo na lahat ng ipon mo riyan. Total libre naman ang pagkain mo sa amo mo, di ba? Narinig ko ang mahinang tawa ni Anton sa background. Tila kinukonsinti ang bawat masasakit na salitang binibitaw ng kanyang ina. Ang kanilang kasakiman ay wala ng hangganan. Gusto nilang ubusin pati ang huling patak ng aking dugo para lang sa luho ng kabit ni Anton. Ibinaba ko ang tawag at marahas na pinunasan ng isang luhang nakatakas sa aking mata. Isang mainit na tasa ng kape ang biglang inilapag ni Gabriel sa harap ko. Ang usok nito ay mabango at naghahatid ng kaunting init sa aking nanlalamig na pakiramdam. Huwag mong ibigay ang gusto nila, Clara, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng proteksyon na hindi ko kailanman naramdaman kay Anton. Ang bawat sentimong ibibigay mo ngayon ay bala na gagamitin nila laban sa'yo. Hayaan mong isipin nilang kontrolado ka pa rin nila. Iyon ang magiging pagkakamali nila. Ngumiti ako ng mapait. Isang malamig at kalkuladong nangiti. Hindi ko ibibigay ang perang pinaghirapan ko, Gabriel, pero bibigyan ko sila ng isang bagay na mas mahalaga. Ano iyon? Tanong niya. Isang ilusyon. Sagot ko habang nakatingin sa dokumento ng aking syurong. Ang negosyong ako ang nagpalago, ngunit si Anton ang nagpapatakbo. Iisipin nilang kailangan nila ako, hanggang sa ma-realize nilang ang buong mundo nila ay nakasabit na lang sa isang manipis na sinulid na hawak ko. Ngunit habang binubuo namin ang aming plano, isang panibagong mensahe ang pumasok sa aking telepono. Hindi ito galing kay Anton o kay Doña Carmen. Galing ito sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang bawat salita ay sapat na para patigilin ang tibok ng aking puso. Ang mensahe ay isang litrato. Litrato ni Leo, ang aking anak, na nakatayo sa harap ng pintuan ng silid-imbakan. Sa tabi niya ay ang paa ng isang lalaki na may hawak na sinturon. Kasunod nito ang isang voice message mula kay Anton na puno ng banta. Clara, huwag mo akong subukan. Kung hindi darating ang pera bukas ng umaga, baka makalimutan kong anak ko itong batang ito. Alam mo kung gaano ako kawalang pasensya kapag umiiyak ang batang ito at naghahanap sa'yo. Padalhan mo ako ng pera o ikaw ang magsisisi sa mangyayari sa kanya. Ang baso ng kape sa aking kamay ay unti-unting nanginig hanggang sa tumapon ang laman nito sa mesa, gaya ng aking mundo na muling nanganib mawasak. Ang bawat hakbang ko patungo sa labas ng gusali ng paaralan ni Leo ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nakasuot ako ng malaking hoodie, malapad na salamin, at face mask para itago ang aking pagkakakilanlan. Ang bawat lalaking dadaan na may suot na sinturon ay nagpapatalon sa aking puso sa takot na aalala ang litratong ipinadala ni Anton kagabi. Sa ilalim ng init ng araw sa Manila, tumayo ako sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Mula roon, tanaw ko ang gate ng elementary school. Doon ko nakita ang aking anak. Ang puso ko ay tila pinipiga habang pinagmamasdan ang maliit na katawan ni Leo. Nakaupo siya sa isang sementadong bench, malayo sa ibang mga batang naglalaro at nagtatakbuhan. Ang kanyang uniforme, na dati ay maputi at maayos, ngayon ay dilaw na sa dumi at puno ng gusot. Ang kanyang sapatos ay butas na ang talampakan
at ang kanyang mga balikat ay nakakubli. Tila pasan-pasan ang bigat ng buong mundo. Nakita ko ang isang grupo ng mga bata na lumapit sa kanya. Tinuro nila ang kanyang sira-sirang bag at pinagtawanan ang kanyang hitsura. Yumuko lang si Leo, niyakap ang kanyang lumang notebook at hindi man lang lumaban. Walang mas masakit para sa isang ina kaysa makitang kinakawawa ang kanyang anak at wala siyang magawa para protektahan ito. Biglang isang kulay pula at mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng gate. Iyon ang bagong SUV na binili ni Anton gamit ang huling perang ipinadala ko. Bumukas ang pinto at lumabas si Stella. Suot ang kanyang mamahaling salamin at isang damit na tila pupunta sa isang fashion show sa halip na susundo ng bata. "Leo, halika na rito. Bilis!" Sigaw ni Stella. Ang boses niya ay puno ng iritasyon. Dahan-dahang tumayo si Leo at lumapit sa sasakyan. Nang makarating siya sa harap ni Stella, hindi man lang siya hinawakan o hinalikan ng babae. Sa halip, tinulak siya nito ng bahagya sa balikat para pumasok sa loob. "Ang baho mo, Leo. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang lalapit sa akin kapag pawis ka. Nakakadumi ka ng upholstery ng kotse." Malinaw kong narinig ang bawat salita ni Stella dahil sa hangin na umiihip sa aking direksyon. "Kung hindi lang dahil sa utos ng papa mo, hindi kita susunduin dito. Nakakahiya kang kasama." Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang aking mga kamao ay naginggit-ngit at ang aking paningin ay nagdilim sa galit. Hindi ko na namalaya na humahakbang na pala ako palabas ng aking pinagtataguan. Handang sugurin ang babaeng iyon at bawiin ang aking anak. Ngunit bago pa ako makalabas sa kalsada, isang matigas at mainit na kamay ang humawak sa aking braso. Hinila ako ni Gabriel pabalik sa likod ng puno. Ang kanyang katawan ay naging tila isang pader na humarang sa aking daan. "Bitawan mo ako, Gabriel. Kita mo ba kung paano niya itrato ang anak ko? Sasabunutan ko ang babaeng yan." Bulong ko habang nagpupumiglas. Ang mga luha ng puot ay dumadaloy na sa aking pisngi. "Clara, tumingin ka sa akin," mariing sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay lumipat sa aking mga balikat. Pilit akong pinapakalma. Ang kanyang amoy na pinaghalong kape at sariwang hangin ay tila naging gamot sa aking nagluliyab na pakiramdam. "Kung lalabas ka ngayon, mananalo sila. Tatawag sila ng pulis. Sasabihin nilang nanggugulo ka at gagamitin nila yon para palabasin na hindi ka fit na maging ina. Gusto mo bang habang buhay na mapunta si Leo sa kanila?" Napatigil ako. Ang lamig ng kanyang boses ay naghahatid ng katotohanang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Unti-unti akong napasandal sa dibdib ni Gabriel. Ang aking lakas ay tila tuluyan ng nawala. Naramdaman ko ang pagpatak ng kanyang sariling hininga sa aking ulo habang pinoprotektahan niya ako mula sa paningin ng mga tao. "Kailangan mong maging matatag, Clara. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa pagsigaw sa kalye. Nakukuha ito sa loob ng korte gamit ang mga papel at katibayan na hindi nila kayang itanggi." Bulong pa niya. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa akin, nagbibigay ng lakas na hindi ko alam na kailangan ko. Pinanood namin ang pag-alis ng pulang sasakyan hanggang sa maglaho ito sa kanto. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Gabriel. Ang aking mga mata ay wala ng luha. Tanging isang matigas na determinasyon na lang ang natira. "Ano ang susunod nating gagawin?" tanong ko. "Babalik tayo sa laro ni Anton. Hahanapin natin ang bawat butas sa kanyang kumpanya at sisiguraduhin natin kapag bumagsak siya, wala siyang ibang masisisisi kundi ang sarili niyang kasakiman." Sagot ni Gabriel. Pagbalik namin sa maliit kong silid, agad akong naupo sa harap ng laptop. Binuksan ko ang aking mga contacts sa Dubai. Ang mga taong pinagkakautangan ni Anton ng mga supply ng materyales para sa kanyang syurong, mga taong ako ang nagpakilala sa kanya. "Hello, Ahmed. Si Clara ito.
Simula ko nang sumagot ang kabilang linya. Ginawa ko ang aking boses na tila isang businesswoman na walang pakialam sa emosyon. Gusto ko lang malaman, lumampas na ba sa credit limit ang account ni Anton o gusto kong i-hold ninyo ang lahat ng darating na shipment sa susunod na linggo? Bakit? Dahil ako ang may-ari ng garantiya ng account na yon at binabawi ko na ang pirma ko. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Habang nagpapakasaya si Anton at Stella sa loob ng mansyon, hindi nila alam na ang bawat pader ng kanilang negosyo ay unti-unti ko nang ginigiba mula sa malayo. Ngunit sa kalagitnaan ng aking pagtatrabaho, narinig namin ang isang malakas na katok sa pinto ng aking boarding house. Isang katok na tila gustong wasakin ng kahoy. "Clara! Alam kong nandyan ka! Lumabas ka rito! Hayop ka!" Iyon ang boses ni Doña Carmen. Ang aking biyanan ay nahanap ang aking pinagtataguan. "Lumabas ka riyan, Clara! Akala mo ba matatago mo sa akin ang pagiging ahas mo? Matapos mong ubusin ang pera ng anak ko, dito ka lang pala magtatago sa butas na ito na amoy imbornal?" Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na lagari na pilit pumuputol sa manipis na pinto ng aking boarding house. Napahawak ako sa aking dibdib. Nararamdaman ang mabilis at hindi maayos na tibok ng aking puso. Ang bawat katok niya ay nagpapadala ng yanig sa aking buong pagkatao. Tila ba ang bawat hibla ng aking lakas ay unti-unti nang bumibigay. Sa loob ng maliit na silid, lumingon ako kay Gabriel. Nanatili siyang kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding babala. Itinuro niya ang likod ng cabinet. Hudyat na doon siya dapat magtago para hindi lumala ang sitwasyon. Ayaw naming bigyan ng bala ang matandang ito para sabihing may lalaki akong itinatago habang nasa malayo ang asawa ko. Dahan-dahan kong pinihit ang susi. Sa pagbukas ng pinto, bumungad ang mukha ni Doña Carmen na puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang daliri ay agad na itinuro sa aking mukha. "Nandito ka lang pala sa lungga mo habang ang anak ko ay nagpapakapagod sa opisina. Akala mo ba hindi ko mahahalata ang pag-uwi mo ng palihim? Nakita ko ang hikaw mo sa ospital nung dinala si Leo. Isang hamak na katulong ka lang na pinulot namin sa hirap, Clara. At ngayon, nanakawan mo pa kami?" Sigaw niya. Ang kanyang laway ay tumatalsik sa aking pisngi. "Wala akong ninanakaw, Mama. Ang perang ginamit ko sa ospital ay galing sa sarili kong ipon na hindi ko ipinadala kay Anton para hindi ninyo maubos sa luho ninyo." Sagot ko ng may malamig na boses. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa likod ng aking katawan hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa balat. "Hudas ka! Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa'yo, kung hindi dahil sa amin nasaan ka ngayon, baka nagbebenta ka pa rin ng isda sa palengke." Patuloy niya sa kanyang gaslighting. "Ibigay mo sa akin ang lahat ng perang natitira sa'yo. Ngayon din, kailangan ni Anton ng kapital dahil hinold ng mga supplier ang order niya. Ikaw ang may gawa nito, no? Ikaw na walang kwentang asawa." Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang magmura at magwala hanggang sa mapagod siya. Nang sa wakas ay umalis siya. Matapos akong bantaan na ipapakulong, dahan-dahang lumabas si Gabriel mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at paggalang. "Uminom ka muna nito," mahina niyang sabi habang inaabot ang isang baso ng maligamgam na gatas. Napansin niya ang panginginig ng aking mga kamay. Huwag kang makikinig sa mga salita niya. Ang mga taong gaya nila ay gumagamit ng utang na loob bilang tanikala para manatili kang alipin. Pero tingnan mo ito, Clara. Inilatag ni Gabriel ang isang bagong dokumento, isang loan contract mula sa isang private investment group na kami rin ang may-ari. Habang nangyayari ang gulo sa aking kwarto, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Anton ay nasa gitna ng desperasyon. Sa kanyang opisina, pinalibutan siya ni Stella na panay ang reklamo tungkol sa mga credit card na hindi na gumagana. Sa harap niya ay isang kontrata
na nangangakong magbibigay ng milyon-milyong puhunan sa loob lamang ng isang araw. Dahil sa takot na bumagsak ang syurong at mawala ang kanyang luhong buhay, hindi na binasa ni Anton ang maliliit na letra sa huling pahina. Pinirmahan niya ang dokumento, ginagamit ang bahay at ang natitirang lupain ng pamilya bilang kolateral na may immediate foreclosure clause kapag lumampas ng 3 araw ang bayad. Kinabukasan, ang araw ay sumikat nang may dalang kakaibang katahimikan. Sa mansyon, habang nag-aalmusal sina Anton, Stella at Doña Carmen, isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa kanilang katahimikan. Isang lalaking nakauniporme ng bangko ang nakatayo sa harap ng kanilang gate. May hawak na isang puting sobre na may pulang tatak. Kinuha ni Anton ang sobre nang may panginig sa kamay. Pagbukas niya, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang papel ay unti-unting nalagas mula sa kanyang mga daliri, bumagsak sa mamahaling tile na parang isang hatol ng kamatayan. Anton, ano yan? Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Stella. Ang kanyang boses ay biglang naging matinis sa kaba. Ang bahay? Tanging naisambit ni Anton. May 3 araw na lang tayo para bayaran ang buong utang ng kumpanya. O kailangan nating lumayas dito? Sa ilalim ng sulat, may isang maliit na sulat kamay na nakasulat sa Tagalog. Ang bawat sentimong kinuha ninyo ay may katumbas na luha. Ngayon, oras na para bayaran ang inyong utang. Ang bawat sigaw ni Anton sa loob ng mansyon ay tila isang basag na plaka na paulit-ulit na naghahatid ng ingay at takot. Ang bawat vase na kanyang ibinabato at ang bawat gamit na nagkakalat sa sahig ay hindi na nakatatanggap ng tunog mula sa akin, kundi isang masusing paglalarawan ng kanyang unti-unting pagguho. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, habang ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng presyur. Kasalanan mo ito, Mama. Kung hindi dahil sa mga kapritsyo mo at ni Stella, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Anton habang dinuduro ang kanyang ina. Ngunit sa halip na humingi ng tawad, ang mukha ni Doña Carmen ay lalong naging matigas. Huwag mo akong sisihin, Anton. Tawagan mo si Clara. Iyong babaeng iyon ang may kasalanan kung bakit tayo naghihirap ngayon. Sabihin mo sa kanya, ibenta niya ang lupang minana niya sa Batangas. Iyon lang ang tanging paraan para mabayaran ang utang mo. Sa kabilang dako ng lungsod, hawak ko ang aking cellphone habang nakaupo sa tabi ni Gabriel. Nang magsimulang tumunog ang screen at lumitaw ang pangalan ni Anton, tiningnan ko si Gabriel. Tumango siya ng bahagya. Isang senyales na oras na para sa huling yugto ng aming bitag. Clara! Clara, tulungan mo ako! Ang boses ni Anton sa kabilang linya ay basag. Puno ng pekeng hikbi at desperasyon. May mga masasamang loob na nagbabanta sa buhay ko. Kapag hindi ako nakabayad sa loob ng 3 araw, baka hindi ko na makita ang susunod na umaga. At si Leo, paano na ang anak natin kung mawawala ako? Naramdaman ko ang matinding pandidiri na tila isang malapot na putik na bumabalot sa aking puso. Ginagamit na naman niya ang aming anak bilang panakot. Ang bawat salita niya ay lason, ngunit kailangan kong inumin ito ng may ngiti. Ganoon ba, Anton? Natatakot ako para sa inyo. Sagot ko ng may malambot at tila nag-aalalang tinig. Gusto kitang tulungan, pero wala na akong cash. Ang tanging magagawa ko ay hiramin ng pera sa isang kaibigan kong negosyante rito. Pero kailangan niya ng garantiya. Sabi niya, ilipat mo raw muna sa pangalan ko ang natitirang shares ng kumpanya para maging collateral. Para kapag nabayaran natin siya, maibabalik ko rin sa'yo. Dahil sa sobrang taranta at sa pag-aakalang ako pa rin ang dating Clara na madaling maloko, hindi na nagdalawang isip si Anton. Sige, sige. Ipapadala ko agad ang mga dokumento sa email mo. Pirmahan ko na lahat ngayon din. Basta siguraduhin mong darating ang pera bukas, Clara. Mahal na mahal kita, asawa ko. Ang salitang mahal mula sa kanyang bibig
ay parang isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ko. Pagkababa ng telepono, agad na kumilos ang mga daliri ni Gabriel sa kanyang laptop. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang digital na pirma ni Anton ay naging pinal. Habang nangyayari ito, sa loob ng mansyon, hindi alam ni Anton na mas malalim pa ang sugat na tatanggapin niya. Sa loob ng kwarto ni Doña Carmen, dahan-dahang binubuksan ni Stella ang vault ng alahas ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang isinisilid sa kanyang bag ang mga gintong kwintas at brilyanteng hikaw na pinaghirapan ko ring bilhin para sa aking biyenan. Nagmamadaling lumabas si Stella, hindi para tulungan si Anton, kundi para makipagkita sa kanyang lihim na mangingibig sa isang madilim na parking lot. Plano niyang itakas ang lahat ng makuha niya bago tuluyang lumubog ang barko ni Anton. Tapos na, Clara, mahinang sabi ni Gabriel. Ipinakita niya sa akin ang screen kung saan nakasulat na ang aking pangalan bilang ang nag-iisang may-ari ng bawat porsyento ng kumpanya. Wala na siyang hawak. Ang bawat makina, ang bawat supply, at pati ang pangalan ng kumpanya ay sayo na. Napahinga ako ng malalim. Isang buntong hininga na tila nagtanggal ng 1 toneladang bigat sa aking dibdib. Tumingin ako sa salamin na nakasabit sa dingding ng maliit kong silid. Nakita ko ang isang babaeng hindi ko na nakikilala. Maikli na ang aking buhok, matalim ang aking mga mata, at ang aking tindig ay puno ng awtoridad. Wala na ang Clara na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang tanging natira ay ang Clara na handang maningil sa bawat sentimo ng kanyang dangal. Handa ka na ba? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ng aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay sa akin ng kumpirmasyon na hindi ako nag-iisa sa labang ito. Handa na ako, sagot ko. Oras na para bawiin ang lahat ng sakin. Ang bag na ito, limited edition ito mula sa Paris. ₱250,000 ang halaga niyan at ibinigay sa akin ni Anton dahil alam niyang ako lang ang karapat-dapat sa mga ganitong karangyaan. Hindi gaya ng dati niyang asawa na amoy araw at tila laging galing sa palengke. Ang matinis na tawa ni Stella ay umalingaw-ngaw sa loob ng Marangyang Garden Cafe sa Makati. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit na kulay ginto, pilit na nagpapanggap na bahagi ng alta sosyedad habang kaharap ang ilang mga socialite na kanyang inimbitahan para sa isang charity tea party. Hawak niya ang isang basong champagne. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagyayabang at pilit na pag-arte bilang bagong reyna ng mga syurong ni Anton. Sa labas ng cafe, nakatayo ako sa harap ng salamin ng isang sasakyan. Hindi na ako ang babaeng basang-basa ng ulan at nakasuot ng kupas na jacket. Suot ko ang isang kulay asul na suit na hapit sa aking katawan. Ang aking buhok ay maayos na nakastyle at ang aking muka ay puno ng kolorete na nagpapakita ng isang matapang at hindi matitinag na aura. Naalala ko ang mga araw sa Dubai kung saan tinitiis ko ang init ng araw habang naglalakad patungo sa trabaho para makatipid ng pamasahe. Ang bawat sentimong ibinayad ni Stella sa party na ito ay galing sa bawat patak ng pawis ko sa banyagang lupa. Ang bawat tawa niya ay isang sampal sa aking mga gabi ng pangungulila kay Leo. Handa ka na? Tanong ni Gabriel na nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa aking siko. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng init na tila isang baluti laban sa lamig ng nakaraan. Handa na ako, sagot ko ng may determinasyon. Pagpasok namin sa kafe, ang bawat mata ay nabaling sa amin. Ang bawat tunog ng aking sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang babala. Huminto ang tawanan ni Stella nang makita niya ang isang pamilyar ngunit ibang-ibang mukha na papalapit sa kanyang lamesa. Sino ka? Hindi ka kabilang sa listahan ng mga bisita. Mayabang na tanong ni Stella. Hindi niya agad na-realize na ako ang babaeng kanyang minaliit at tinuring na makina ng pera.
Ako ang kinatawan ng investment group na humahawak sa bawat utang at ari-arian ng asawa mo, Stella. Malamig kong sagot. Inalis ko ang aking shades at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. At tungkol sa bag na sinasabi mo, sayang naman. Mukhang naloko ka ng supplier mo. Ang stitching sa gilid at ang logo ay malinaw na indikasyon na ito ay isang Class A replica lamang, isang peke, gaya ng pagkatao mo. Natahimik ang buong paligid. Narinig ko ang mahihinang bulungan ng mga socialite sa paligid. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga habang tinitingnan ang bag ni Stella. Ang mukha ng babae ay biglang naging kasing pula ng kanyang lipstick sa tindi ng kahihiyan. Ano? Anong pinagsasabi mo? Sino ka ba talaga? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit. Ako si Clara. Simple kong sagot. Ang aking tinig ay matatag at puno ng awtoridad. Ang babaeng pinadalhan mo ng litrato ng anak ko habang pinagbabantaan ninyo. Ang babaeng pinagtrabaho ninyo para lang gastusan ang mga pekeng luho mo. Humarap ako sa lahat ng mga bisita. Pasensya na sa abala, mga madlang lady. Gusto ko lang ipaalam na ang babaeng host ninyo ngayon ay gumagamit ng perang hindi sa kanya. At sa loob ng ilang araw, pati ang bahay na tinitirhan niya ay mawawala na sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit kay Stella hanggang sa maramdaman ko ang bilis ng kanyang paghinga sa kaba. Stella, ang tunay na karangyaan ay hindi nabibili ng perang ninakaw. At ang tunay na reyna ay hindi kailangang manira ng pamilya para lang magkaroon ng korona. Kinuha ko ang aking baso ng tubig at dahan-dahang ininom ito bago tumalikod ng may dangal. Ramdam ko ang bawat tingin ng mga tao, ang bawat bulong na tila mga pana na tumatama sa likod ni Stella. Sa labas ng cafe, habang naglalakad kami pabalik sa sasakyan, naramdaman ko ang pag-akbay ni Gabriel sa akin. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Nagawa mo, Clara. Ang unang hakbang ng pagbawi ay ang pagpunit sa kanilang maskara. Bulong niya. Napatingin ako sa kalangitan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa paligid. Isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Sapat na ba ang kahihiyang ito para sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata? O ito pa lamang ang simula ng apoy na tuluyang tutupok sa kanila? Kailangan ko nang makausap ang may-ari ng fund na ito. Sabihin mo sa kanya, handa akong ibigay ang lahat. Huwag lang kaming palayasin sa bahay namin. Maawa kayo? May pamilya ako. May anak akong nag-aaral. Ang boses ni Anton ay nanginginig sa loob ng malawak at malamig na opisina sa tuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Nakatayo siya sa harap ng isang sekretarya, pawis na pawis kahit na napakalakas ng aircon sa loob. Ang kanyang suot na barong ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na makapaghintay na pumatak. Kay rami niyang sinayang na pagkakataon at ngayon, ang tanging natitira sa kanya ay ang pagmamakaawa sa isang taong hindi niya man lang kilala. Sa loob ng 2 taon, ito ang boses na ginamit niya para saktan ako. Ito ang boses na ginamit niya para tawagin akong pabigat at makina ng pera. Ngunit ngayon, ang boses na yon ay parang isang kuting na nawawala sa gitna ng bagyo. Nakatayo ako sa likod ng isang malaking glass wall sa loob ng aking opisina. Pinagmamasdan ang bawat galaw ni Anton mula sa isang surveillance monitor. Sa tabi ko ay nakatayo si Gabriel. Ang kanyang kamay ay tahimik na nakalagay sa aking balikat, nagbibigay ng lakas na tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Handa ka na bang harapin ang anino ng iyong nakaraan? Mahinang tanong ni Gabriel. Hindi siya anino, Gabriel. Siya ang dumi na kailangan ko nang walisin sa buhay ko. Sagot ko ng may malamig na determinasyon. Pinindot ko ang intercom. Papasukin niyo na siya. Bumukas ang malaking pintong kahoy. Pumasok si Anton nang nakayuko. Bitbit ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong siya rin ang pumirma sa ilalim ng aking bitag.
Ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi siya tumitingala. Tanging ang dulo ng kanyang sapatos ang kanyang tinitingnan. Sir, o ma'am, kung sino man po kayo, nakikiusap po ako. Ang tsurong ko, ang bahay ko, iyon na lang ang meron ako. Nagkamali ako, nabulag ako ng maling tao. Pero please, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Babayaran ko ang lahat, kahit maging alipin niyo pa ako. Pagmamakaawa niya habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng aking lamesa. Dahan-dahang uminog ang aking swivel chair. Ang tunog ng mekanismo nito ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng tahimik na silid. Nang tuluyan na akong humarap sa kanya, naramdaman ko ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at ang kanyang panga ay tila nalaglag sa sahig sa tindi ng shock. Clara? Ang tanging naisambit niya, ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng lakas. Sabi mo ay handa kang maging alipin, Anton. Simula ko, ang aking boses ay patag at walang anumang emosyon. Hindi ba't yun naman ang ginawa mo sa akin sa loob ng 10 taon? Pinagtrabaho mo ako, pinagpuyat, at tinrato na parang basahan, habang ikaw ay nagpapakasasa sa pawis ko. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa carpet ay tila isang selyo ng kanyang kabiguan. Kinuha ko ang folder mula sa kanyang nanginginig na kamay at itinapon ito sa ibabaw ng lamesa. Ang taong hinihilingan mo ng awa ay ang taong pinagkaitan mo ng dignidad. Pagpapatuloy ko. Inilabas ko ang dokumentong pinirmahan niya kagabi. Ang kabuuan ng kanyang shares sa kumpanya. Ang surong na sinasabi mo, akin na yan. Ang bahay na tinutulugan mo, pinirmahan mo na rin ang foreclosure nito. Wala ka ng pagmamay-ari, Anton. Kahit ang suot mong damit ay binili, gamit ang pera ko. Clara, hindi. Maawa ka. Para kay Leo. Huwag mo kaming pabayaan. Sigaw niya, pilit na hinahawakan ang dulo ng aking suit. Binawi ko ang aking paa ng may pandidiri. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak ko para sa iyong kaligtasan. Wala kang karapatang tawagin siyang anak matapos mo siyang hayaang magutom at matulog sa dilim habang nagpapakasaya ka kay Stella. Sa isang iglap, bumukas muli ang pinto at 2 malalaking gwardiya ang pumasok. Ilabas niyo na ang lalaking ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak. Muli sa gusaling ito, utos ko. Habang kinakaladkad si Anton palabas, ang kanyang mga pagsusumamo ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa loob ng opisina. Napahawak ako sa gilid ng aking lamesa, nararamdaman ang biglang panghihina ng aking mga tuhod. Hindi ito dahil sa awa, kundi dahil sa matinding relief na sa wakas, ang buhol na nakasakal sa aking leeg sa loob ng maraming taon ay tuluyan na ring naputol. Naramdaman ko ang init ng palad ni Gabriel sa aking likod. Tapos na ang unang bahagi, Clara. Nahanap na natin ang katarungan para sa iyo. Pero ang katarungan para kay Leo ay kasisimula pa lang. Tumingin ako sa labas ng glass wall sa malawak na syudad ng Manila na unti-unti nang binabalot ng dilim. Isang bagong katanungan ang bumabagabag sa akin. Hanggang kailan kakayanin ni Anton na mabuhay sa mundo na siya rin ang sumira? At ano ang gagawin ni Stella kapag nalaman niyang ang lalaking inaasahan niya ay isa na lamang hungkag na shell ng nakaraan? Walang kwentang ina. Iniwan ang anak para magpakasasa sa ibang lalaki sa abroad. Ngayong mayaman na, babalik para agawin ang bata sa amin? Hinding-hindi namin papayagan yan. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong barangay hall, kasabay ng kanyang paghagulgol na parang isang biktima sa isang drama sa telebisyon. Sa paligid, ang mga kapitbahay na dati naming kakilala ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga habang nakatingin sa akin. Ang kulturang tsismis ay mabilis na kumalat. Pinalabas ni Doña Carmen na kaya ako umuwi ay dahil pinalayas ako ng aking mangingibig sa Dubai
At ngayon ay ginagamit ko ang aking maruming pera para sirain ang pamilya ni Anton. Nakatayo ako sa gitna ng silid. Ang aking likod ay tuwid at ang aking mukha ay tila gawa sa marmol. Sa tabi ko, si Gabriel ay tahimik na nakaupo. Hawak ang isang dekolor na folder. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa akin na hindi ako dapat magpadaig sa emosyon. Maawa kayo sa apo ko. Patuloy ni Doña Carmen habang pilit na pinapatak ang kanyang mga luha. Si Stella ang tumayong ina ni Leo habang ang babaeng ito ay nagpapakasarap sa ibang bansa. Ngayon, gusto niyang kunin ang bata? Hustisya para sa amin na nag-alaga sa kanya. Tumingin ako kay Leo na nakaupo sa isang sulok, nakayuko at nilalaro ang dulo ng kanyang kamay. Ang bawat salita ng kanyang lola ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang tiwala sa akin. Napansin ko ang panginginig ng kanyang maliliit na balikat. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi dahil sa mga akusasyon, kundi dahil sa paggamit nila sa inosenteng isipan ng aking anak. Tapos na po ba kayo, Mama? Mahinang tanong ko, ngunit ang bawat salita ko ay tila may bigat ng 1,000 kilo. Tumayo ako at inilapag ang isang makapal na notebook sa gitna ng mesa ng barangay captain. Ito ang record ng bawat sentimong ipinadala ko mula Dubai sa loob ng 2 taon. Kasama rito ang mga resibo ng kuryente, tubig at pati na ang mga luho ni Stella na binayaran gamit ang pawis ko. Kung sinasabi ninyong iniwan ko si Leo, bakit sa bawat remittance ko ay may nakasulat na para sa gatas at vitamins ni Leo? Kinuha ni Gabriel ang isang digital recorder mula sa folder at pinindot ang play. Ang bawat tunog ng pag-click ng device ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Clara, wag mo akong subukan. Kung hindi darating ang pera bukas ng umaga, baka makalimutan kong anak ko itong batang ito. Ang boses ni Anton ay narinig ng lahat. Ang pagbabanta, ang tindi ng kasamaan, at ang kawalan ng malasakit sa sariling anak ay naging malinaw na parang sikat ng araw. Sumunod ang boses ni Stella na minamaliit ang hitsura ni Leo at tinatawag siyang pabigat. Ang mga bulungan ng mga kapitbahay ay biglang nagbago. Ang mga mata na kanina ay puno ng galit sa akin ay nalipat kay Doña Carmen at Anton. Ang matanda ay biglang natigilan. Ang kanyang peking iyak ay napalitan ng kaba at kahihiyan. Ang tunay na ina, Mama Carmen, ay hindi yung nananatili sa tabi ng anak, pero hinahayaan itong magutom at masaktan, sabi ko habang naglalakad patungo kay Leo. Ang tunay na ina ay yung handang magtiis ng init, gutom, at pangungulila sa ibang bansa para lang masiguro na may kinabukasan ang kanyang anak. Pinagpalit niyo ang pagmamahal sa pera. Ngayon, tapos na ang paniningil. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ni Leo. Sa unang pagkakataon, tumingala ang aking anak. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kislap ng pagkilala. Ang pagkilala sa amoy ng aking balat, sa lambot ng aking haplos na kahit kailan ay hindi na ibigay ni Stella. Mama, mahinang tawag ni Leo bago siya tuluyang yumakap sa aking bewang at umiyak ng malakas. Naramdaman ko ang pagbasag ng aking sariling kuta. Ang bawat luhang pumatak sa ulo ng aking anak ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng aming pagyayakapan, isang malakas na kalabog ang narinig sa pinto ng barangay hall. Pumasok si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at may hawak siyang isang pirasong papel. Hindi mo siya makukuha, Clara. May order ako mula sa korte. Dahil wala kang permanenteng trabaho rito at itinuturing kang isang abandoner sa dokumento ng kasal natin, sa akin mananatili ang bata. Ang nangisi ni Anton ay tila isang demonyong nagwagi. Napahigpit ang yakap ko kay Leo. Ang katarungan na akala ko ay hawak ko na, ay tila muling binalot ng isang madilim na ulap ng batas na pabor sa mga mapanlinlang. Sigurado ka ba riyan, Anton? Tanong ni Gabriel habang dahan-dahang tumatayo.
May inilabas siyang isang dokumento na may gintong selyo. Dahil sa kasalukuyan, ang kumpanyang sinasabi mong nagbibigay sa iyo ng financial stability ay opisyal nang naghain ng demanda laban sa iyo para sa estafa at malversation of funds. Sa madaling salita, Anton, ikaw ay isang walang trabahong kriminal sa harap ng batas. Ang ginto ay para lamang sa mga taong marunong magdala nito at hindi para sa isang pabigat na gaya mo, Anton. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na binubulong ni Stella sa kanyang sarili habang mabilis ang kanyang paghinga sa loob ng madilim na kwarto ni Doña Carmen. Ang tunog ng marahas na pagpihit niya sa dial ng vault ay tila isang nakatitinding ritmo sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kasakiman at pagmamadali. Alam niyang bumagsak na ang tore ni Anton at wala siyang balak na mabaon sa guho nito. Nang sa wakas ay bumukas ang pintuan ng vault, ang kislap ng mga alahas sa loob ay nagbigay ng liwanag sa kanyang nanlilisik na mga mata. Kinuha niya ang mga kwintas na may malalaking diamante, ang mga gintong pulseras na pinaghirapan ni Clara na ipadala para sa biyenan, at ang bawat bungkos ng cash na itinago ng matanda. Isinilid niya ang lahat ng ito sa isang malaking bag nang walang anumang bakas ng konsensya. "Saan ka pupunta, Stella?" Ang boses ni Anton ay nagmula sa pintuan, basag at puno ng pagod. Nakatayo siya roon, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. Nakita niya ang bag na hawak ni Stella at ang bukas na vault ng kanyang ina. "Lalayo na ako, Anton. Hindi ako tanga para manatili sa isang lalaking wala ng pera at kumpanya." Diretsong sagot ni Stella. Ang kanyang boses ay malamig at tila walang anumang pinagsamahan. "Akala ko ba ay matalino ka? Akala ko ba ay ikaw ang hari ng negosyo? Isang basura ka lang pala na nakasandal sa asawa mong si Clara. Stella, huwag mong gawin ito. Kailangan kita. Mahal kita. 'Di ba?" Pagmamakaawa ni Anton, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa babaeng inakala niyang magiging katuwang niya sa buhay. "Ang pag-ibig ko ay may presyo, Anton. At sa ngayon, wala ka ng pambayad." Sabi ni Stella bago siya marahas na lumampas sa kanya. Tinatabig ang balikat ng lalaking minsan niyang niloko sa matatamis na salita. Nagmadaling bumaba si Stella patungo sa madilim na parking lot kung saan naghihintay ang isang kulay itim na sasakyan. Doon, nakatayo ang isang lalaking may mapang-aping ngiti. Si Rico, ang kanyang lihim na mangingibig na matagal na niyang pinupondohan gamit ang pera ni Anton. "Nakuha mo ba lahat?" tanong ni Rico habang kinukuha ang mabigat na bag mula kay Stella. "Lahat, Rico. Tara na, iwan na natin ang impyernong ito." Sagot ni Stella, ang kanyang mukha ay puno ng antisipasyon para sa isang bagong buhay sa malayo. Inilagay ni Rico ang bag sa trunk ng sasakyan at sumakay sa driver's seat. Pinihit niya ang susi at ang ingay ng makina ay tila isang musika ng kalayaan para kay Stella. Ngunit nang hawakan na ni Stella ang handle ng pinto para sumakay, biglang humarurot ang sasakyan palayo. "Rico! Rico, sandali! Hindi pa ako nakakasakay!" Sigaw ni Stella habang tumatakbo sa gitna ng kalsada. Ang tanging natira sa kanya ay ang usok ng tambutso at ang liwanag ng taillights ng sasakyang dala ang lahat ng kanyang ninakaw. Ang lalaking inakala niyang sasagip sa kanya ay kinuha ang lahat at iniwan siyang tila isang basurang itinapon sa gilid ng daan. Napaluhod si Stella sa magaspang na aspalto, ang kanyang marangyang damit ay nadumihan na at ang kanyang malakas na tawa kanina ay napalitan ng isang desperadong hikbi. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang ligtas at tahimik na kondominium, nakaupo ako sa tabi ni Leo. Ang aking anak ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak pa rin sa dulo ng aking damit. Tila natatakot na baka mawala muli ako paggising niya. Naramdaman ko ang pagtabi ni Gabriel sa akin.
Inabot niya ang isang tableta ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Nabalitaan ko na ang nangyari sa Mansyon Clara. Mahinang sabi ni Gabriel. Ninakawan ni Stella ang sarili niyang biyenan at tinakbuhan siya ng lalaki niya. Si Anton naman ay tila nawala na sa katinuan, hindi lumalabas ng kwarto. Huminga ako ng malalim. Pinagmamasdan ang payapang mukha ni Leo. Ang bawat butil ng palay na itinanim mo, iyon din ang aanihin mo, Gabriel. Akala nila ay pera ang ninakaw nila sa akin. Pero ang totoo, ang sarili nilang dangal ang winasak nila. Hinawakan ni Gabriel ang aking kamay. Tapos na ang gabi ng bagyo, Clara. Bukas, gigising si Leo sa isang mundo kung saan wala nang kailangang katakutan. Tiningnan ko ang mga bituin sa labas ng bintana. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit gaya ng pagsikat ng araw, hindi ito mapipigilan. Ang katanungan na lamang ay hanggang kailan magdurusa si Anton sa katahimikan ng kanyang pagkatalo at may puwang pa ba para sa patawad sa isang pusong nilapastangan? Hindi ito maaari. Bahay ko ito. Dito ako tumanda. Dito ako naghari. At walang sino man ang may karapatang magpaalis sa akin sa sarili kong pamamahay. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng desperasyon habang nakahawak siya ng mahigpit sa mga rehas ng hagdanan ng mansyon. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo na ngayon, at ang kanyang mamahaling duster ay may mga mantsa ng luha at dumi. Sa labas ng gate, isang sheriff at ilang mga kalalakihan na nakauniforme ng bangko ang formal, na nagbabasa ng utos ng hukuman. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng sheriff ay tila isang palakol na tumatama sa bawat haligi ng bahay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Sa gitna ng sala, si Anton ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa na dati ay pinag-aagawan nila ni Stella. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig lamang sa kawalan habang pinagmamasdan ang mga trabahador na nagsisimulang maglagay ng mga stickers sa mga kagamitan. Ang bawat tunog ng pagdidikit ng tape at ang bawat kalantog ng mga gamit na inilalabas ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng bukas na gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang pares ng makintab na sapatos. Kasunod ang aking pagtayo ng may tuwid na likod at taas na noo. Nakasuot ako ng puting damit na tila sumisimbolo sa aking muling pagsilang. Sa tabi ko, si Gabriel ay nananatiling isang matatag na anino, handang sumuporta sa bawat hakbang ko. Pagpasok ko sa loob ng sala, ang katahimikan ay biglang bumalot sa paligid. Ang mga trabahador ay tumigil sa kanilang ginagawa at ang sheriff ay tumango nang may paggalang sa akin bilang bagong legal na may-ari ng ari-arian. Clara! Mahinang tawag ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay biglang nagbago mula sa pagiging mapangapi tungo sa pagiging isang kaawa-awang matanda. Clara, anak, huwag mo itong gawin sa amin. Saan kami pupunta? Kamag-anak mo pa rin kami. Utang na loob, maawa ka sa akin. Lumapit ako sa kanya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagnanais na tuluyan ng tapusin ang kabanatang ito. Tiningnan ko ang kanyang mga mata na puno ng takot. Mama Carmen, ang utang na loob na palagi mong sinasabi ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at pawis ko sa ibang bansa. Binigyan ko kayo ng lahat, pero ang ibinalik niyo sa akin ay pananaksak sa likod at pagmamalupit sa anak ko. Dahan-dahan kong kinuha ang isang maliit na frame ng litrato mula sa lamesa. Litrato namin ni Anton noong bagong kasal pa lamang kami. Marahan kong inalis ang alikabok sa ibabaw nito bago ito ibinalik ng nakataob. Biglang tumayo si Anton at sumigaw, "Patawarin mo ako, Clara. Nagkamali ako. Si Stella ang nanggulo sa isip ko. Magmula tayo uli para kay Leo. Gagawin ko ang lahat, magbabago ako." Huminto ako at tumingin sa kanya. Isang tingin na puno ng matinding awa. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil nakikita ko na ang isang lalaking
Wala nang natirang pagkatao. Ang pagbabago, Anton, ay ginagawa bago mawasakin ang lahat. Hindi kapag wala ka na kasing makain. Hindi ka humihingi ng tawad dahil nagsisisi ka. Humihingi ka ng tawad dahil talo ka na. Lumingon ako sa sheriff at tumango. Tapusin na natin ito. Sa ilalim ng sikat ng araw sa Manila, pinanood ko silang dalawa habang dahan-dahang inaalalayan palabas ng gate. Si Doña Carmen ay may dala lamang na isang maliit na bag ng mga damit habang si Anton ay nakayuko, bitbit ang kanyang sariling kabiguan. Ang bawat hakbang nila palayo sa mansyon ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na tinik sa aking puso. Nang tuluyan ng maisara ang malaking gate, ang tunog ng pagkakandado nito ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Isang hudyat na ang pintuan ng aking nakaraan ay tuluyan na ring sumara. Naramdaman ko ang paghawak ni Gabriel sa aking balikat. Malaya ka na, Clara. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang hangin na sa wakas ay hindi na amoy lason. Napangiti ako nang makita ko si Leo na nakasilip sa bintana ng sasakyan, kumakaway sa akin ng may tunay na saya. Ngunit sa gitna ng aking kaligayahan, isang katanungan ang muling sumagi sa aking isipan. Sapat na ba ang pagpapaalis sa kanila para makalimutan ang lahat ng sakit? O mayroon pa bang huling pagsubok na inihanda ang tadhana bago ko tuluyang mahanap ang tunay na kapayapaan? Ang malambot na tunog ng pagpihit ng susi sa bagong pintuan ay tila isang himig ng kalayaan na umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Hindi ito ang malawak at malamig na mansyon ng mga asenderong pamilya, kundi isang maaliwalas na condominium unit na puno ng liwanag at amoy ng bagong pinturang puti. Sa bawat sulok ng silid, ang sikat ng araw ay malayang nakakapasok, nagbibigay ng init sa mga kahoy na gamit na ako mismo ang pumili. Mama, akin ba talaga ang kwartong ito? Ang boses ni Leo ay puno ng pagkamangha habang nakatayo sa harap ng pintuan ng kanyang bagong silid. Mayroon itong kama na may malambot na asul na sapin, isang lamesang pang-aral na may maayos na ilawan, at higit sa lahat, wala itong amoy ng amag at dilim. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng takot, ay kumikislap na ngayon sa tuwa. Oo, anak, sa'yo yan. At hinding-hindi ka na kailangang matulog muli sa dilim. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila nagpapaalala sa akin na ang bawat sakripisyo ko sa Dubai ay may katuturan na ngayon. Narinig ko ang mahinang katok sa bukas na pinto ng unit. Nakatayo roon si Gabriel. May bitbit na 2 supot ng groceries at isang maliit na buke ng mga bulaklak na kulay dilaw. Ang kanyang nangiti ay sapat na para burahin ang pagod ng buong maghapon. Welcome home, Clara. Welcome home, Leo. Sabi niya habang dahan-dahang inilalapag ang mga dala sa counter ng kusina. Ang kaluskos ng mga plastik na bag ay tila naging musika sa aming munting tahanan. Habang naghahanda kami ng simpleng hapunan, napansin ko ang paraan ng pakikitungo ni Gabriel kay Leo. Tinutulungan niya ang bata na ayusin ang kanyang mga laruan, nakikipag-usap ng may pasensya at tumatawa ng tapat. Isang imahe ito na kailanman ay hindi ko nakita kay Anton. Ang pag-ibig, sa gitna ng katahimikan at simpleng sandali, ay mas totoo kaysa sa anumang marangyang party. Nakausap ko ang mga kasamahan ko sa korte. Clara. Mahinang sabi ni Gabriel nang makatulog na si Leo sa kanyang bagong kama. Naupo kami sa maliit na balkonahe, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Si Anton. Nasa isang maliit na boarding house na lang siya sa labas ng Maynila. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga dating kaibigan pero tinalikuran na siya ng lahat. Ang balita pa ay tinakbuhan din siya ni Doña Carmen at sumama sa isang malayong kamag-anak sa probinsya dahil wala na siyang pambayad ng maintenance. Hindi ako nakaramdam ng saya sa narinig ko, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang gulong ng buhay ay tuluyan ng umikot. Ang mga taong dati ay nakatayo sa pedestal ng kapalaluan ay ngayon ay nasa ilalim na ng lupa ng kanilang sariling mga desisyon.
Sapat na ang alam kong ligtas kami ni Leo, Gabriel. Sagot ko habang nakatingin sa malayo. Naramdaman ko ang paglapit ng kanyang kamay sa aking palad. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mga daliri. Isang hawak na puno ng paggalang at pangako. Hindi ka na mag-iisa, Clara. Nandito ako, hindi lang bilang abogado mo, kundi bilang taong handang maghintay hanggang sa maghilom ang lahat ng sugat mo. Bulong niya. Ang init ng kanyang balat at ang tindi ng kanyang tingin ay naghahatid ng isang kakaibang kilig sa aking dibdib. Isang damdamin na akala ko ay patay na. Napangiti ako at dahan-dahang isinandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na hindi ko na kailangang maging matatag mag-isa. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang aking telepono ay biglang nag-vibrate sa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe mula sa isang unknown number ang lumitaw. Hindi pa tayo tapos, Clara. Akala mo ba ay madali mo akong mapapaalis? Mag-ingat ka sa bawat paglabas mo dahil ang kinuha mo sa akin ay babawiin ko ng may kasamang interes. Ang boses ng takot na akala ko ay naglaho na ay muling gumapang sa aking likuran. Tumingin ako kay Gabriel, ang aking mukha ay biglang nawalan ng kulay. Sino ang nagpadala nito? Si Anton ba na nawalan na ng katinoan? O si Stella na nagbabalik para sa kanyang huling paghihiganti? Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na naghahatid ng kaba sa aking buong pagkatao habang nakatitig sa liwanag ng screen ng aking telepono. Ang mga salita sa mensahe ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa aking balat. Binubura ang panandaliang kapayapaan na binuo namin ni Leo sa loob ng bagong tahanan. Ang aking mga daliri ay nanlamig at ang baso ng tsa na hawak ko ay bahagyang kumalansing sa mesa dahil sa panginginig ng aking kamay. Clara, anong nangyari? Bakit biglang namuti ang mukha mo? Ang boses ni Gabriel ay puno ng pag-aalala. Agad siyang tumayo at lumapit sa akin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa aking mga balikat. Ang init ng kanyang palad ay pilit na binubuhay ang aking nanginginig na diwa. Ngunit ang takot ay mas malalim kaysa sa anumang init na maibibigay niya. Inabot ko sa kanya ang telepono nang walang imik. Pinanood ko ang kanyang reaksyon, ang pagkunot ng kanyang noo, ang paghigpit ng kanyang panga, at ang talim ng kanyang mga mata na tila handang pumatay para sa aking kaligtasan. Huwag kang matakot, Clara. Nandito ako. Hindi ko hahayaang hawakan kanila o si Leo, maring sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay naging tila isang pader na bakal na humaharang sa anumang panganib. Kinabukasan, ang katahimikan ng aming kondominium ay nabalutan ng isang mabigat na atmosfera. Kahit anong pilit kong magmukhang masaya sa harap ni Leo, ang bawat tunog ng pagbukas ng elevator sa hallway o ang bawat hindi kilalang tawag sa telepono ay nagpapatayo ng aking balahibo. Napagpasyahan naming lumabas para sa isang huling hearing sa korte. Ang formal na pagbasa ng hatol sa kasong estafa ni Anton. Nakasuot ako ng isang itim na damit. Tila isang luksang pagkilala sa huling labi ng aking nakaraan. Sa loob ng courtroom, ang amoy ng lumang papel at semento ay nagpabigat sa aking pakiramdam. Doon ko nakita si Anton. Nakaupo siya sa upuan ng akusado. Suot ang isang kupas na dilaw na t-shirt ng bilanggo. Ang kanyang pisngi ay hupyak. Ang kanyang mga mata ay lubog. At walang kislap ng pag-asa. Wala na ang mayabang na lalaking nagpapakasasa sa pawis ko. Ang tanging natira ay isang anino ng pagkatalo. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang babaeng nakaupo sa likuran, si Stella. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay wala ng kolorete, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig sa akin. Siya ang nagpadala ng mensahe. Siya ang pusakal na hindi matanggap na ang kanyang pangarap na maging reyna ay nauwi sa pagiging isang pulubi sa lansangan. Nang i-anunsyo ng Hajj ang hatol na guilty,
at 10 taong pagkakabilanggo para kay Anton. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng korte. Hindi ito patas. Magnanakaw ka, Clara. Ninakaw mo ang lahat sa amin. Sigaw ni Stella habang pilit siyang dinadamba ng mga guwardiya. Ang kanyang boses ay tila isang asong ulol na nanggagalaiti sa galit. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya bago siya tuluyang ilabas ng silid. Ang bawat hakbang ko ay puno ng dignidad. Ang tunog ng aking sapatos ay tila isang martilyo ng katarungan. Wala akong ninakaw, Stella. Ibinabalik ko lang ang lahat ng kinuha ninyo sa akin nang may kasamang interes, ang interes ng katarungan. Mahinang bulong ko, sapat na para marinig niya. Ang tunay na bilangguan ay hindi ang rehas na pupuntahan ni Anton, kundi ang puot na daladala mo sa puso mo. Pinanood ko silang dalawa habang inilalabas ang asawang naging kaaway at ang babaeng naging simbolo ng aking pagdurusa. Sa bawat pag-andar ng kanilang mga posas, naramdaman ko ang huling pagputok ng tanikalang nakatali sa aking leeg. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Huminga ako ng malalim, nilalasap ang hangin ng tunay na kalayaan. Naramdaman ko ang pagtabi ni Gabriel sa akin. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumausdos sa aking palad hanggang sa magsalit ang aming mga daliri. Tapos na ang laban, Clara. Ngayon, ang tanging kailangan mo na lang gawin ay ang mabuhay ng masaya, sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Tumingin ako sa malayo kung saan naghihintay si Leo sa loob ng sasakyan. Isang huling katanungan ang pumasok sa aking isipan. Sapat na ba ang hatol ng korte para maghilom ang lahat? O ang tunay na katarungan ay magsisimula pa lamang sa bawat araw na pipiliin kong maging masaya nang wala sila? Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi natanda ng sakit, kundi isang mapa ng aking naging paglalakbay patungo sa liwanag. Ang hanging umiihip sa balkonahe ng aming bagong tahanan ay may dalang amoy ng mga sariwang bulaklak at pag-asa. Wala na ang malansang amoy ng ulan sa kalsada ng Maynila at wala na ang mabigat na hininga ng panloloko na dating sumasakal sa akin. Nakatitig ako sa malayo, sa mga ulap na dahan-dahang nagbabago ang kulay habang lumulubog ang araw. Iniisip kung paano ang isang pusong nadurog ng pira-piraso ay nagawa pang mabuo muli ng mas matatag at mas nagniningning. Sa loob ng silid, narinig ko ang masayang tawa ni Leo. Kasalukuyan siyang tinutulungan ni Gabriel na mag-impake ng kanyang mga paboritong laruan. Bukas ang aming lipad patungong Canada, hindi bilang mga takas, kundi bilang mga taong handang sumalubong sa isang bagong umaga. Ang bawat damit na itinitiklop ni Leo ay tila isang pahina ng aming nakaraan na malaya na naming naisara. Mama, look, kasya na ang lahat ng gamit ko sa bag. Sigaw ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Habang tumatakbo patungo sa akin, niyakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ang bilis ng pintig ng kanyang puso sa aking dibdib. Ang init ng kanyang maliliit na kamay sa aking pisngi ay ang pinakamahalagang kayamanan na hinding-hindi makukuha ng kahit na sinong Anton o Stella sa mundo. Opo, anak, handa na tayo. Bulong ko sa kanyang tainga bago siya muling tumakbo pabalik sa loob para ipakita kay Gabriel ang kanyang tagumpay. Dahan-dahang lumabas si Gabriel sa balkonahe. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng talas at seryosong tingin sa korte, ay ngayon ay puno ng isang uri ng lambing na tanging sakin lang niya ipinapakita. Huminto siya sa aking tabi. Sapat na ang lapit para maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. You look beautiful tonight, Clara. At peace. Mahinang sabi ni Gabriel. Napangiti ako at tumingin sa kanya. Salamat sa lahat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, baka nalunod na ako sa sarili kong mga luha noon sa tondo. Inabot ni Gabriel ang aking kamay.
Dahan-dahang pinagsalubong ang aming mga daliri. Isang hawak na hindi nagmamadali. Isang hawak na puno ng pangakong hinding-hindi bibitaw kahit anong bagyo pa ang dumating. Hinila niya na ako ng bahagya, sapat na para maisandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng aming paghinga na tila nagkakaisa sa isang himig. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Clara. Iniligtas mo ang sarili mo. Ako ay naging saksi lang sa pagbangon ng isang reyna. Bulong niya, bago niya marahang idinikit ang kanyang labi sa aking noo. Ang halik na iyon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi ng isang malalim na paggalang at pagmamahal na dahan-dahang humihilom sa mga huling sugat ng aking kaluluwa. Naramdaman ko ang pagdaloy ng isang luhang hindi galing sa sakit, kundi sa pasasalamat. Ang nakaraan ay mananatiling bahagi ng aking kasaysayan, ngunit hindi na ito ang magdidikta ng aking hinaharap. Si Anton ay nasa likod na ng mga rehas, nagdurusa sa katahimikan ng kanyang mga maling desisyon. Si Stella ay nawala na sa dilim ng kanyang sariling kasakiman, at si Doña Carmen ay nahanap ang kapaitan ng pag-iisa. Sa huling pagkakataon, lumingon ako sa mga ilaw ng syudad na aming iiwan. Ang bawat kislap ng ilaw ay tila isang paalam sa Clara na dating martir. Bukas, sa pag-angat ng eroplano mula sa lupang ito, iiwan ko ang bawat bigat at bawat pait. Ready na ba ang lahat? Tanong ni Gabriel habang inaayos ang dulo ng aking suit. Ready na, sagot ko ng may determinasyon. Para sa bagong simula, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, isang huling kaisipan ang naiwan sa aking diwa. Ang pag-ibig ay hindi laging tungkol sa pagsasakripisyo hanggang sa maubos ka. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagkakaroon ng lakas na mahalin ang sarili mo, ng sapat para piliin ang kapayapaan sa halip na kaguluhan. Ang pinto ng kondominium ay dahan-dahang sumara. Ang tunog ng pagkakandado nito ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang nobela ng pagtitiis. Ang kalsada patungo sa airport ay naghihintay at kasama ang aking anak at ang lalaking nagturo sa akin muling magtiwala. Ang hinaharap ay hindi na isang madilim na kakahuyan, kundi isang malawak at maliwanag na karagatan. Sapat na ba ang lahat ng ito para sabihing nagwagi na ako? Siguro. Dahil sa bawat ngiti ni Leo at sa bawat haplos ni Gabriel, nahanap ko ang pinakamatamis na uri ng paghihiganti, ang mabuhay ng masaya at malaya.